Ang korte ay puno ng mga tao. Bawat upuan ay okupado ng mga nanonood na nakarinig tungkol sa kaso. Ang magulong annulment divorce case na dapat ay magtatapos sa pagkawala ko ng lahat. Ang aking asawa, si Maria Amanda Mandy Reyes, nakaupo sa mesa ng plaintiff, katabi ang kanyang abogado na si Bernardo Bernie Lim. Pareho silang may ekspresyong parang nanalo na. Akala nila nanalo na sila bago pa magsalita ang hukom. Akala nila tapos na ako. Si Bernie ay sumandal sa kanyang mamahaling upuan. Ang kanyang 200,000 na suit ay sumasalamin sa fluorescent lights at tumawa. Talagang tumawa ng malakas sa loob ng korte. "Enjoy your new life," sabi niya ng malakas para marinig ng lahat. "Wala kang dadalhin pa uwi." Tumalikod si Mandy para tingnan ako at ang ngisi sa kanyang mukha ang pinakamapang-uyam na nakita ko. "Dapat mas maging mabuting asawa ka, Nathaniel." Ang hukom, Honor Patricia Tricia Gomez, tumingin mula sa kanyang mga papeles. "Mr. Santos, mayroon ka bang huling sasabihin bago ko ibigay ang aking desisyon?" Tumayo ako ng dahan-dahan. Matatag ang aking mga kamay. Matinong ang boses ko. "Opo, Your Honor. Gusto kong isumite ito bilang ebidensya." Inabot ko sa aking abogada na si Juana Jenny Cruz ang isang Manila envelope. Ipinaabot niya ito sa bailiff na dinala kay Hukom Gomez. Tahimik ang buong korte. Naririnig mo ang paghinga ng mga tao, naghihintay. Binuksan ni Hukom Gomez ang envelope. Tiningnan niya ang unang pahina, lumaki ang mga mata. Binfan niya ang pangalawa, pangatlo. Nagbago ang ekspresyon niya mula neutral hanggang gulat hanggang galit na galit. Mula sa mayabang hanggang nalilito hanggang maputla si Mandy sa loob ng 10 segundo. Tumayo si Bernie Lim. "Your Honor, tumutol kami sa huling minutong isinumite na ito. Wala pa kaming oras para suriin." "Umupo ka, Attorney Lim," sabi ni Hukom Gomez, matalim ang boses na parang kutsilyo. "Gusto mong makita mo ito?" Doon ko alam na nanalo na ako. Doon din alam ni Mandy na babagsak na ang kanyang mundo. Ako si Nathaniel Nathan Santos. 43 taong gulang ako at 3 buwan na ang nakalipas. Akala ko perpekto ang buhay ko. May matagumpay akong financial consulting firm sa Maynila. Sapat ang kita para hindi magkulang ang pamilya ko sa kahit ano. At 17 taon na kaming kasal ni Mandy. May 2 kaming anak, si Olivia na 15 at si Mateo na 12. Mabuting mga bata, matalino, mabait, yung tipo na ipinagmamalaki mo bilang magulang. Pero nauna ako. Simulan natin sa umpisa. Mula sa sandaling nalaman ko na puro kasinungalingan ang lahat ng itinayo ko. Bago pa tayo magpatuloy, kung nag-e-enjoy ka sa kwentong ito at gusto mo pa ng ganito, pindutin mo ang subscribe button. Mag-comment sa baba kung ano sa tingin mo ang dapat gawin ni Nathan next at ismash ang like button. Talagang nakakatulong ito sa paglago ng channel. Balik tayo sa kwento. Nagsimula ito 6 na buwan na ang nakalipas, isang Martes ng gabi. Si Mandy ay nagbago ng mga 3 buwan noon. Malayo, lihim. Nagkaroon siya ng bagong libangan, nag-workout ng mas madalas, bumili ng bagong damit na hindi niya isinuot sa harap ko. Classic signs, di ba? Pero pinagkatiwalaan ko siya. 17 taon ng kasal, lubos kong pinagkatiwalaan siya. Noong Martes na yon, maaga akong umuwi mula sa client meeting na na-cancel. Tahimik ang bahay. Nandoon ang sasakyan ni Mandy sa driveway pero wala siya sa kusina o sala. Narinig ko ang mga boses sa itaas. Tawa. Boses ng lalaki na halo sa boses ng asawa ko. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Dahan-dahan akong umakyat ng hagdan. Bawat hakbang parang isang oras. Galing sa kwarto namin ang mga boses. Kwarto namin, kung saan katabi ko siyang natulog halos 2 dekada. Itinulak ko ang pinto. Nasa kama si Mandy, kasama si Rafi Mendoza, ang aking business partner. Ang taong pinagkatiwalaan ko ng kumpanya ko, ng financial strategies ko, ng future plans ko. Sobrang abala sila sa isa't isa, hindi man lang narinig ang pagbukas ng pinto. Tumayo ako roon mga 10 segundo bago ako napansin ni Rafi. Maputla ang mukha niya. Sumigaw si Mandy, hinablot ang kumot para takpan ang sarili. "Nathan, hindi ito ang hitsura nito." Halos matawa ako. Sa totoo lang,
Natawa siguro ako dahil ano pa ba ang gagawin mo kapag nahuli mo ang dalawang pinakapinagkakatiwalaan mo sa pinakapangit na klise. Lumabas ka, sabi ko kay Rafi. Kamangha-manghang kalmado ang boses ko. Iempake mo ang gamit mo at lumabas sa bahay ko. Nagmadali si Rafi sa damit niya. Bumubulong ng paumanhin na walang kwenta. Umiiyak na si Mandy. Tumutulo ang maskara sa mukha niya. Nathan, please, kailangan nating mag-usap. Komplikado ito. Komplikado? Ulit ko. Tama ka. Magiging komplikado talaga ang annulment divorce. Doon nagbago ang ugali ni Mandy. Tumigil ang luha. Tumigas ang mukha niya sa isang bagay na hindi ko kilala. Hindi mo ako hihiwalayan, sabi niya ng malamig. Kung may magfa-file, ako yon. At kapag ginawa ko, mawawala sa iyo ang lahat. Kinabukasan, tinawagan ko ang abogada ko. Si Juana Jenny Cruz ay kaibigan ko mula pa noong law school. Matalim at magaling. Espesyalista siya sa komplikadong annulment divorce cases. Nang ikwento ko ang nangyari, tahimik siya sandali. Nathan, may tanong ako, sabi niya nang maingat. May ebidensya ka ba ng affair? Nahuli ko sila sa sarili kong kama. Yan ay testimony, hindi ebidensya. Dedeni ni Mandy, dedeni ni Rafi. Magiging he said, she said. May litrato ka ba? Video? Mensahe? Naramdaman ko ang katangahan. Sobrang gulat ako sa nakita ko kaya hindi ko naisipang i-document. Wala. Huminga si Jenny. Kailangan nating maging strategic. Malakas na darating si Mandy sa'yo. Kilala ko ang tipo niya. Aakusahan kanyang abusive, pabaya, masamang ama. Aagawin niya ang custody ng mga bata at susubukan niyang kunin ang kalahati ng business mo. Hindi niya gagawin yon sa mga bata. Mahal niya sila. Nathan, maraming tao ang gumagawa ng masama sa divorce, lalo na kapag may pera. Magkano ang halaga ng business mo? Mga 200 milyon? Mas malapit sa 250 milyon. Maghanda ka na. Magiging pangit ito. Hindi mali si Jenny. 3 araw pagkatapos, dumating ang process server sa opisina ko na may divorce papers. Si Mandy ay nag-aangkin ng irreconcilable differences, humihingi ng full custody kina Olivia at Mateo at 70% ng lahat ng marital assets kasama ang business ko. Ang mga akusasyon sa filing niya ay nakakasuka. Emotional na abusive ako, masyadong maraming trabaho, pabaya sa mga bata, may anger issues. Wala ni isa na totoo, pero gumawa siya ng buong kwento mula sa mga kasinungalingan. Tinawagan ko agad si Jenny. Inaakusahan niya akong abusive. Paano to legal? Hindi tungkol sa legal, Nathan. Tungkol sa kung ano ang maipapaniwala niya sa hukom. Kailangan nating maingat na buuin ang depensa. Simulan mong i-document ang lahat. Bawat usapan kay Mandy, bawat usapan sa mga bata, panatilihing detalyado ang records. Sa mga sumunod na buwan, lumala ang proceedings. Nag-hire si Mandy ng Bernie Lim, abogadong kilala sa brutal na tactics sa high-asset divorces. Mahal siya, malupit, at walang pakialam sa katotohanan, panalo lang. Lumipat si Mandy sa labas ng bahay kasama ang mga bata. Sinabi niyang natatakot siya para sa kaligtasan nila sa akin, puro imbento yon, pero pansamantalang custody order ay pabor sa kanya. Supervised visitation ako 2 beses sa 1 linggo. Supervised na parang delikado ako sa sarili kong mga anak. Naguguluhan at natatakot sina Olivia at Mateo. Hindi nila naiintindihan kung bakit gumuho ang pamilya nila. Sa visits namin na may court-appointed supervisor na nakatingin sa bawat galaw, tanong ni Mateo, "Dad, bakit hindi na lang kami uuwi?" "Soon, buddy," sabi ko. "Soon." Pero hindi ko alam kung totoo yon. Brutal ang discovery phase. Hiningi ni Bernie ang bawat financial document ko, email, text message. Naghahanap sila ng kahit ano na magagamit laban sa akin. Samantala, perpektong naglalaro si Mandy bilang biktima. Nagbigay siya ng interview sa local press tungkol sa abusive marriage niya, nagsimula ng blog tungkol sa pag-survive sa emotional abuse, at nakaposisyon bilang matapang na babaeng tumakas sa toxic na sitwasyon. Walang naniniwala sa kanya sa mga kaibigan ko. Kilala nila ako, kilala nila si Mandy. Pero nagbabago ang public opinion pabor sa kanya dahil siya ang may control sa narrative. Doon ako nagdesisyon na magbabago ng lahat.
nag-hire ako ng private investigator na si Danny Torres. Dating NBI agent si Danny, espesyalista sa financial crimes at surveillance. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon sa kanya tungkol kay Rafi sa affair ni Mandy sa divorce. Kailangan ko ng ebidensya, sabi ko. Tunay na ebidensya na napapatunayang sinungalingan niya ang lahat. Tumango si Danny. Bigyan mo ako ng 6 na linggo. Malalaman ko ang totoong nangyayari. Ang nalaman ni Danny ay lampas sa imahinasyon ko. Hindi lang affair si Rafi kay Mandy. Sistemang pagnanakaw siya sa kumpanya namin ng 2 taon. Gumawa siya ng fake vendor accounts, nag-authorize ng payments sa shell companies na kontrolado niya, at nagnakaw ng halos 60 milyon mula sa business namin. Pero hindi yun lang. Alam ni Mandy, tinulungan niya ito. Ipinakita sa akin ni Danny ang bank statements, emails ni Mandy at Rafi tungkol sa pagtatago ng pera, text messages tungkol sa pagbubukas ng offshore accounts. Pinaplano na ni asawa ko na iwan ako ng mga buwan, nagnanakaw sa business namin para punduhan ang bagong buhay kasama si Rafi. Wire fraud ito, sabi ni Danny, inilalabas ang mga dokumento. Embezzlement, conspiracy Nathan, mapupunta sila sa kulungan. Nakaupo ako roon na tumitingin sa ebidensya, nararamdaman ang pag-asa na hindi ko naramdaman ng mga buwan. Paano mo nalaman lahat to? Tanong ko. Naging sloppy si Rafi. Ginamit niya ang personal email para sa ilang komunikasyon. Ginamit ni Mandy ang phone niya na hindi niya alam na nagba-backup sa cloud server. Nang malaman ko ang hinahanap, madali nang buuin. Halos mahulog si Jenny Cruz sa upuan nang ipakita ko sa kanya ang lahat. Nathan, binabago nito ang lahat. Hindi lang natin matatalo ang claims ni Mandy sa divorce, pwede pa tayong mag-file ng criminal charges. Maaaring 10 hanggang 15 taon sila sa federal prison. Paano ang mga bata? Tanong ko. Kung makulong si Mandy, automatikong ikaw ang magkakaroon ng full custody. At Nathan, sa ebidensyang ito, makukuha mo ang lahat sa divorce. Ang bahay, ang business, ang assets, lahat. Naisip ko yon, sinubukan ni Mandy na sirain ako. Nagsinungaling siya tungkol sa abuse, sinubukang kunin ang mga anak ko, sinubukang sirain ang reputasyon ko, at ninakaw ang business ko. Bahagi ng akin ay gustong makita siyang magdusa tulad ng ipinaranas niya sa akin. Pero bahagi rin ang naaalala ang babaeng pinakasalan ko, 17 taon na ang nakalipas. Ang babaeng hinawakan ang kamay ko nang mamatay ang tatay ko. Ang babaeng nagpuyat kasama ako nang dalhin namin si Olivia mula sa ospital. Pareho kaming takot na bagong magulang na walang alam sa gagawin. Gusto kong bigyan siya ng isang pagkakataon, sabi ko sa wakas. Isang pagkakataon para magsabi ng totoo, aminin ang ginawa at ayusin ito ng patas. Tiningnan ako ni Jenny na parang baliw. Nathan, sinubukan niyang sirain ka. Bakit mo pa siya bibigyan ng kahit ano? Dahil kina Olivia at Mateo, hindi nila kailangang makita ang nanay nilang pumunta sa kulungan. Hindi nila kailangan ng trauma na yon. Kung aamin si Mandy sa ginawa, hatiin ng patas ang assets, ibigay sa akin ang custody, hindi ko ipapakulong. At kung hindi, ilulubog natin siya. Tinawagan ko si Mandy ng gabi na, yon. Sinagot niya sa pangatlong ring, malamig at malayo ang boses. Ano ang gusto mo, Nathan? Gusto kong pag-usapan ang divorce? Ayusin ito nang hindi nagwawasak sa isa't isa. Tumawa siya. Walang aayusin, mawawalan ka ng lahat. Sabi ni Bernie, airtight ang case namin. Mandy, please, para sa mga bata, para sa 17 ng taon natin, pwede ba tayong magkita, mag-usap ng harapan? Matagal ang katahimikan. Sige, bukas, 1 oras. Pero Nathan, kung susubukan mo kahit ano, hindi ko. Promise. Nagkita kami sa isang coffee shop malapit sa downtown Maynila. 15 minutong huli si Mandy, naka-designer sunglasses at may handbag na siguro mas mahal pa sa buwanang upa ng karamihan. Pera na ninakaw niya, alam ko na ngayon. Umupo siya sa harap ko nang walang order. 1 oras ka lang, simulan mo. Alam ko na tungkol kay Rafi, sabi ko ng simple. Hindi nagbago ang mukha niya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam ko ang affair, alam ko ang pera,
Alam ko ang lahat, Mandy. Tumawa siya. Isang beses mo kaming nahuli, Nathan. Isang beses sa 17 taon. Hindi yon pattern. Hindi yon makakatulong sa korte. Inilabas ko ang folder at isinlide sa mesa. Tama yon, pero ito makakatulong. Binuksan ni Mandy ang folder. Pinanood ko ang mukha niya habang nare-realize niya ang nakikita, bank statements, emails, text messages, lahat ng nakita ni Danny. Saan mo nakuha to? Bulong niya. Hindi mahalaga. Mahalaga na meron ako. Mandy, ikaw at si Rafi ay nagnakaw sa kumpanya natin ng 2 taon. Federal wire fraud, yan. Embezzlement, conspiracy. 15 taon sa kulungan ang tinitingnan mo. Nanginginig na siya. Hindi mo magagamit to. Illegal surveillance o to o ano. Lahat legally obtained at ipapasa ko sa NBI, FBI, maliban kung pumayag kang ayusin ang divorce ngayon. Ano ang gusto mo? Tanong niya. Halos hindi marinig ang boses. Gusto ko ang totoo sa korte. I-drop mo ang lahat ng akusasyon ng abuse. Gusto ko ang full custody kina Olivia at Mateo na may reasonable visitation ka. Protektahan ang business ko at ibalik mo ang bawat sentimos na ninakaw mo. Puno ng luha ang mata ni Mandy. Wala na akong matitira. May kalayaan ka. Higit pa yan sa deserve mo. Matagal siyang nakaupo na nakatitig sa mga dokumento. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Sabi ni Rafi, gagana to. Sabi niya, hindi mo malalaman. Tanga si Rafi at pinagkatiwalaan mo siya kaysa sa akin. Pasensya na, bulong niya. Wala akong pakialam sa sorry mo. May deal ba tayo? Dahan-dahang tumango si Mandy. Oo, may deal tayo. Pero sinungalingan ni Mandy. Dapat alam ko na. Ang mga sinungaling minsan ay magsisinungaling ulit. Ang mga nanloko minsan ay gagawin ulit kapag naisip nilang makakalusot. 2 linggo pagkatapos, bumalik kami sa korte para sa supposed settlement hearing. Akala ko aamin si Mandy, aayusin ng patas. Sa halip, doble-doble niya ang sinungalingan. Nakaupo siya sa plaintiff's table kasama si Bernie. At nang tanungin ni Hukom Gomez kung handa na silang mag-usap tungkol sa settlement, tumayo si Bernie at sinabi, Your Honor, ang kliyente ko ay gustong magpatuloy sa trial. Naniniwala kaming mapapatunayan na si Mr. Santos ay nagtatago ng assets at nagsasagawa ng financial fraud. Halos tumayo ako at sumigaw. Hinawakan ni Jenny ang braso ko para mapanatili akong nakaupo. Nathan, kalmado, bulong niya. Hayaan silang maghukay ng mas malalim na butas. Nagulat si Hukom Gomez. Atay Lim, akala ko pareho kayong willing mag-negotiate. Yan ay bago namin na-diskubre ang ebidensya ng financial misconduct ni Mr. Santos, sabi ni Bernie ng maayos. Naniniwala kaming sistemang nagtatago siya ng pera sa offshore accounts at nagpapalsipika ng business records. Sobrang absurd ang akusasyon na halos matawa ako. Ako mismo ang inaakusahan nila ng ginawa nila ni Mandy at Rafi. Your Honor, sabi ni Jenny, tumatayo. Walang basehan ang mga akusasyon na ito at malinaw na defamatory. Gusto naming magpatuloy sa immediate hearing kung saan maipapakita namin ang ebidensya na lilinis sa pangalan ng kliyente ko at ihahayag ang tunay na fraud. Granted, sabi ni Hukom Gomez. Magre-reconvene tayo sa 2 linggo para sa full evidentiary hearing. Parang 1 taon ang 2 linggong yon. Confident sina Mandy at Bernie. Akala nila nasa sulok na ako. Akala nila sapat na makakagulo ang akusasyon nila para mag-settle ako para matapos na. Wala silang kaalam-alam sa darating. Noong gabi bago ang hearing, umupo ako kasama sina Olivia at Mateo. Si Mandy ang may kanila para sa weekend, pero nag-arrange ako ng special dinner sa favorite restaurant nila. Dad, ano ang nangyayari sa'yo at kay Mommy? Tanong ni Olivia. 15 na siya, matanda na para maintindihan na seryosong mali ang nangyayari. Naghihiwalay na kami ni Mommy, sabi ko ng tapat. At bukas may court hearing kung saan magdedesisyon ang hukom kung ano ang susunod. Ayos ka lang ba? Tanong ni Mateo. 12 siya, sinusubukang maging matapang, pero kita ko ang takot sa mata niya. Ayos lang ako, promise, ayos lang kayong dalawa. Kahit ano ang mangyari bukas, mahal ko kayo higit sa lahat sa mundo. Umiiyak na si Olivia. Gusto ko lang bumalik sa normal.
Niyakap ko siya ng mahigpit. Alam ko, sweetheart. Alam ko. Sa umaga ng hearing, sinuot ko ang pinakamagandang suit ko. Sinundo ako ni Jenny sa korte na may 3 kahon ng ebidensya. Lahat ng nakita ni Danny, lahat ng naipon namin sa mga nakaraang buwan. Ito na, sabi ni Jenny. Kapag naipresenta natin to, walang balik na. Makukulong sina Mandy at Rafi. Sigurado ka ba rito? Naisip ko ang usapan namin ni na Olivia at Mateo. Naisip ko ang mga sinungalingan ni Mandy, ang pagtataksil, ang pagsisikap niyang sirain ako kahit binigyan ko siya ng awa. Sigurado ako, sabi ko. Mabilis na napuno ang korte. Kumalat ang balita tungkol sa kaso at maraming gustong makita kung paano matatapos. Dumating sina Mandy at Bernie na mukhang confident. Naka-conservative dress si Mandy, perpektong naglalaro bilang wronged wife. Tinawag ni Hukom Gomez ang korte sa order. Ito ang evidentiary hearing sa kaso ng Santos versus Santos. Attorney Lim, naniniwala akong gusto mong magpresenta ng ebidensya ng financial misconduct. Tumayo si Bernie, inaayos ang mamahaling necktie. Opo, Your Honor, may dokumentasyon kami na si Mr. Actually, Your Honor, putol ni Jenny, tumatayo. Bago magpresenta si Attorney Lim ng kanyang gawa-gawang ebidensya, gusto kong isumite muna sa korte. Namula ang mukha ni Bernie. Objection, out of order ang counsel. Allow ko, sabi ni Hukom Gomez. Attorney Cruz, ano ba yan? Binuksan ni Jenny ang unang kahon at hinugot ang makapal na binder. Your Honor, may ebidensya kami ng conspiracy sa pagitan ni na Maria Amanda Reyes at Rafael Mendoza upang mandaraya sa business ni Mr. Santos nang humigit kumulang 60 milyon sa loob ng 2 taon. May bank records, email correspondences, text messages, at witness testimony na nagpapatunay na pareho silang sangkot sa wire fraud, embezzlement, at conspiracy. Sumabog ang korte. May humihinga ng malalakas, may bumubulong. Mula confident hanggang nalilito, hanggang takot na takot ang mukha ni Mandy. Tumalon si Bernie. Your Honor, tumutol kami sa ebidensyang ito. Wala pa kaming sapat na oras para suriin. Umupo ka, Attorney Lim, sabi ni Hukom Gomez ng matalim. Binabasa niya ang mga dokumentong isinumiti ni Jenny, lalong dumidilim ang ekspresyon niya sa bawat pahina. At your Cruz, sabi ng hukom sa wakas. Mukhang nagpapakita ito ng criminal activity. Opo, Your Honor. Na-notify na namin ang NBI at FBI. Handa na silang magsimula ng criminal proceedings pagkatapos ng hearing na ito. Nanginginig si Mandy. Lumapit siya kay Bernie at bumulong ng mabilis. Tumingin si Bernie sa mga dokumento, kay Mandy, kay ako. Sa unang beses mula nang magsimula ang bangungot na to, nakita ko ang takot sa mata niya. Your Honor, sabi ni Bernie, nawala na ang confident tone. Humihiling ako ng recess para makapag-usap ang kliyente ko at ako. Denied, sabi ni Hukom Gomez ng malamig. Miss Reyes, ikaw ba at si Mr. Mendoza ay nagnakaw ng pera mula sa business ng asawa mo? Tahimik na nakaupo si Mandy, tumutulo ang luha sa mukha. Miss Reyes, tinanong kita. I invoke my right against self-incrimination, bulong ni Mandy. Pinatukan ni Hukom Gomez ang gavel. Nagulat at nagalit ang korte sa mga revelasyon na ito. Miss Reyes, pumasok ka sa korte ko na nagaangkin na biktima ka ng abuse habang ikaw mismo ay sangkot sa criminal fraud laban sa asawa mo. Sayang ang oras ng korte sa false allegations habang sinusubukan mong magnakaw mula sa lalaking pinangako mong mamahalin at igalang. Your Honor, please, simula ni Bernie. Hindi pa ako tapos, Attorney Lim. May tanong din ako sa'yo. Alam mo ba ang tungkol sa fraud na ito? Namutla si Bernie. Your Honor, alam ko lang ang sinabi ng kliyente ko. Nag-due diligence ka ba? Imbestigahan mo ba ang claims niya o isinumiti mo lang ang anumang papeles na hiniling niya dahil binabayaran ka niya ng sobrang taas na fees? Walang sagot si Bernie. Tumalikod si Hukom Gomez sa akin. Mr. Santos, may utang na loob ako sa iyo ng paumanhin. Pinayagan ng korte na madamay ka sa mga buwan ng walang basehang akusasyon. Handa na akong magdesisyon agad kung handa ka nang magpatuloy. Tumayo ako. Your Honor, bago kayo magdesisyon, gusto kong magsalita. Tumango ang hukom. Sige,
Tiningnan ko si Mandy. Hindi niya ako matignan. Mahal kita, sabi ko. Sa loob ng 17 taon, mahal kita. Nagtayo ako ng buhay kasama mo. Pinagkatiwalaan kita ng lahat ko. At sinira mo lahat para sa pera at sa lalaking hindi katumbas ng meron tayo. Umiiyak na si Mandy. Nathan, please. Binigyan kita ng pagkakataon na ayusin ito, tuloy ko. 2 linggo na ang nakalipas, nag-alok ako ng deal. Pwede kang umamin sa ginawa mo, ayusin ng patas, at magpatuloy ng may dignidad. Sa halip, pinili mong doblehin ang sinungalingan mo. Inakusahan mo ako ng mismong krimen na ginawa mo. Kaya ngayon, wala kang makukuha. Makukuha mo ang eksaktong binigay mo sa akin. Wala. Tahimik na tahimik ang korte. Nilinis ni Hukom Gomez ang lalamunan. Mr. Santos, may huling sasabihin ka ba bago ko ibigay ang desisyon? Inilabas ko ang isa pang dokumento mula sa bulsa ng jacket ko. Opo, gusto kong isumite ito bilang ebidensya. Inabot ko kay Jenny na ipinaabot sa bailiff. Binuksan ito ni Hukom Gomez at mabilis na binasa. Lumaki ang mga mata niya. Ito ba ang iniisip ko? Tanong niya. Opo, Your Honor. Signed confession yan mula kay Rafael Mendoza. Pumayag siyang mag-testify laban kay Mandy kapalit ng reduced sentence. Nasa kustodiya na siya ng NBI, FBI. Maputi na puti ang mukha ni Mandy. Parang mauuntog siya. Nahulog ang ballpen ni Bernie. Nagbigay si Rafi ng detalyadong account ng buong fraud scheme, tuloy ko. Ipinapaliwanag niya kung paano sinimulan ni Mandy ang plano, kung paano niya tinulungan na mag-set up ng shell companies, kung paano pinlano ang divorce at hatiin ang ninakaw na pera kasama niya. Ibinigay niya sa FBI ang lahat. Maingat na binasa ni Hukom Gomez ang dokumento. Nang matapos, tiningnan niya si Mandy nang may puro disgust. Miss Reyes, sinungaling ka, magnanakaw, at mandaraya. Ibinibigay ko kay Mr. Santos ang full custody ng mga menor de edad na anak. Ibinibigay ko sa kanya ang 100% ng lahat ng marital assets kasama ang family home at business niya. Ibabalik mo ang bawat sentimos na ninakaw mo kasama ang interest at damages. Dagdag pa, irerekomenda ko sa prosecutor na habulin ka sa pinakamataas na antas ng batas. Binatukan niya ang gavel. Tapos na ang hearing. Sumabog ulit ang korte. May sumisigaw. Tumakbo ang mga reporter palabas para i-file ang istorya. Natulala si Mandy sa upuan niya. Hindi mapigil ang iyak. Nag-e-impact na si Bernie ng briefcase niya. Siguro iniisip kung paano lalayo sa disaster na to. Niyakap ako ni Jenny. Nanalo tayo, Nathan. Nanalo tayo ng lahat. Pinanood ko si Mandy na inilalabas ng korte ng mga ahente ng NBI, FBI na naghihintay sa hallway. Tumingin siya sa akin ng isang beses, winasak ng luha at maskara ang mukha niya at binigkas ng walang tunog ang sorry. Huli na, naisip ko. Huli na talaga. Nang gabing iyon, sinundo ko sina Olivia at Mateo mula sa school. Tumakbo sila sa akin, niyakap ng mahigpit. Dad, narinig namin ang nangyari, sabi ni Olivia. Makukulong ba talaga si Mommy? Siguro, sabi ko ng tapat. May mga masamang ginawa siya, sweetie. Ayos lang ba tayo? Tanong ni Mateo. Lumuhod ako para magkasing taas kami. Higit pa sa ayos, magiging maganda tayo. Promise ko sa inyong dalawa, sama-sama nating dadaanan to. Nang gabing yon, kaming tatlo ay nakaupo sa sala namin, ang tunay na tahanan na legal na akin na naman. Nanood ng movies at kumain ng pizza. Hindi perpekto, pinoproseso pa rin ng mga bata ang lahat. May mga tanong na hindi ko lagi masasagot, pero magkasama kami. Ligtas kami. At nasa tahanan kami. 3 buwan pagkatapos, nag-plead guilty si Mandy sa wire fraud at embezzlement. 8 taon siya sa kulungan. Si Rafi ay nakakuha ng 12 taon dahil may prior convictions siya sa financial crimes na lumabas sa investigasyon. Si Bernie Lim ay na-disbar dahil sa hindi tamang investigasyon sa claims ng kliyente at sa pag-file ng alam niyang false allegations. Para legal na lang siya ngayon, kita na bahagi lang ng dating sweldo. Gumaling ang business ko. Nawala si Rafi at dahan-dahang na ibabalik ang ninakaw na pera sa pamamagitan ng criminal restitution, lumago pa kami. Nag-hire ako ng bagong partners,
Mabubuting tao na may parehong values. Sa loob ng Ikes na buwan, mas profitable kami kaysa dati. Nag-adjust ng mabuti sina Olivia at Mateo. Family therapy kami linggo-linggo, pinoproseso ang nararamdaman nila tungkol sa krimen at pagkakakulong ng nanay nila. Binibisita nila si Mandy isang beses sa isang buwan sa federal facility kung saan siya nakakulong. Ako ang nagmamaneho sa kanila at naghihintay sa kotse. Hindi na ako nakipag-usap sa kanya mula noon. Minsan sa gabi, naiisip ko kung gaano kalapit ako sa pagkawala ng lahat. Kung hindi ako nag-hire kay Danny Torres, kung hindi ko nahanap ang ebidensya, kung tinanggap ko na lang ang sinungalingan ni Mandy at umalis, nanalo siya. Kinuha niya sana ang mga anak ko, ang business ko, ang buhay ko, pero lumaban ako. Ginawa ko ito ng tama, may ebidensya, katotohanan, at batas sa panig ko. Sa huli, nanaig ang hustisya. Kung dumadaan ka sa katulad nito, kung may pinagkakatiwalaan kang sinusubukang sirain ka sa sinungalingan, huwag kang sumuko. I-document ang lahat, hanapin ang katotohanan, labanan para sa sayo. Dahil minsan, ang mga taong pinakanasasaktan tayo ay ang mga hindi natin inaasahan. At minsan, ang tanging paraan para manalo ay hayaan ang katotohanan ang magsalita. Kung naantig sayo ang kwentong ito, mag-comment sa baba at ibahagi ang iyong saloobin. Nagkaroon ka na ba ng laban para sa katotohanan sa mahirap na sitwasyon? Paano natapos? Gusto kong marinig ang karanasan mo. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa higit pang kwentong ganito. Pindutin ang like button kung gusto mong magpatuloy ang kwento ni Nathan dahil marami pa tayong ikukwento tungkol sa pagbangon pagkatapos ng pagtataksil. Salamat sa panunood at tandaan, laging nananalo ang katotohanan sa huli. Kailangan mo lang maging matyaga para hayaan itong mangyari.